Ayan. Sa paggamit naman po ng action camera, ayan. Familiarize lang po muna natin. Meron tayong 4 na button. Isa sa harap, isa sa taas, 2 sa right side or gilid. Ayan, up and down. Tapos yung kabilang gilid naman po, ito po yung lagayan ng cord. If ever na gusto nyo mag-transfer ng file sa laptop or PC. Itong kabila naman po, HDMI. Tapos yung itong slot na to, para naman po sa SD card. Tapos yung sa ilalim na part naman po, siya po yung lagayan ng battery. So, kung magtatanggal tayo ng battery, ayan, meron na po tayong tool. Ayan. Slot mo lang siya dyan, tapos angat, yung kung saan matatanggal. Ayan. Ayan. Bali, ito po, yung battery. So, pagka magbabalik tayo ng battery, meron naman po siyang pattern sa ilalim, mga ngipin. Pagtatamain lang natin, tapos slot. Press ng konti para mag-mount, tapos okay na. Ayan. Bali, yung bago nating action camera, updated na siya, naka Type-C na po siya. Hindi na katulad dati na micro USB. So, sa paggamit tayo ng action cam, una muna itong button na nasa harap. Ang gamit niya pang power on, power off, change ng mode, tsaka back. Ayan, pinaghiwalay ko. Dalawa, bakit? Kasi yung isa, single press lang, tapos yung kabila, long press. So, sa pag power on, long press lang, tsaka power off. Ayan. Pag i-on natin siya, long press. Ayan. Indicator niya, merong stable or steady na red light. Ayan. Unang mode na makikita natin, ito, is video recording mode. Sunod, pag pinindot natin ang isa yung sa harap, camera, playback or gallery, video setup or video settings, photo settings, balik sa video recording mode. Bali yun po ang gamit ng nasa harap. On, off, lipat ng mode. Next na button na po. Itong nasa taas. Ayan, wala lang po siyang SD card pero try natin lagyan. Lagyan muna natin siya ng SD card para magamit. Ayan, ito po yung free SanDisk Ultra 32GB po. So, ayan. Lagay lang natin. So, ayan. Ang nakaset po ngayon sa video recording natin, yung video resolution niya is 2.7K 30fps. Sa ganitong resolution, ang kayang ilaman ng 32GB SD card natin is 2 hours and 5 minutes. So magbabago pa yan, depende sa resolution na iseset natin. So kung mas mababang resolution, mas marami po yung may stock natin sa SD card. Next, ayan, logo ng mic. Ibig sabihin built-in. Kapag built-in, dito siya pipick up ng audio. Excuse me. And then next, ayan, sa camera naman tayo. Camera mode, single shot, 24 megapixel. 5073 yung kayang ilaman na SD card. So, ayan, settings. Next tayo. Next button, ito naman nasa taas. Itong button sa taas, ang gamit niya sa video recording mode is pang start ng recording. Ayan, recording. Kung mapapansin nyo, yung kaninang steady light sa ibabaw, nagbi-blink na. Yun yung indicator natin. Isang pindot ulit para mag-stop. Wala po tayong pause. Pag po nag-stop tayo, automatic, pag nag-play ulit tayo ng video, panibagong file na po siya. Next naman po, isa pa pong feature is yung long press. Sa long press, meron tayong normal mode, loop recording, time-lapse, slow motion, fast motion, and Wi-Fi. Si normal mode, naka-default po siya na yung file na magse-save sa memory card is kada 20 minutes. Every 20 minutes, panibagong file. 20 minutes ulit hanggang sa mapuno yung 32GB. So once na puno na siya, manual tayong magde-delete ng file para makapag-record ng panibago. Si loop recording naman, pwede tayong mamili kung every 1 minute yung file, 3 minutes, or 5 minutes. Ang kagandahan pa sa kanya, once na napuno mo na yung SD card, tuloy-tuloy pa rin ang recording, pero ang nangyayari, yung pinakalumang video, binubura niya na, pinapalitan niya na ng bago. Slow motion muna tayo. Kay slow motion naman po, for example, nag-record tayo ng 10 minutes video, magse-save siya sa gallery natin ng 40 minutes, pero yung galaw or yung kilos ng video, mabagal. Fast motion naman, for example, 40 minutes naman yung ni-record nating video, magse-save lang siya sa gallery natin ng 10 minutes, kabaliktaran lang. Pero mas mabilis naman yung kilos. Naka-fast forward, parang gano'n. Si time-lapse, upgraded version. For example, nag-record ka ng 40 minutes.
Magsasave siya sa gallery mo 1 minute lang, pero as in sobrang bilis. Yan, si Wi-Fi, ilast na natin yan. Kung meron nun sa video recording mode, meron din sa camera mode. Pero unahin muna natin yung pang capture, isang pindot. Yan, capture, may shutter sound naman po siya. Ayan, may counter siya, yung nasa taas. Dalawa na po yung bilang, kung makikita po. Next, additional features. Ayan, single shot, burst, time-lapse, self-time, tsaka long exposure. Single shot, kada isang pindot dito, isang picture. Burst, ayan yung burst, kada isang pindot, pwedeng 3 hanggang 30, depende sa iseset po natin sa settings. Time-lapse, para po siyang burst, pero may time interval kada capture. For example, nag-set tayo ng 3 pictures, 3 seconds. Pag pinindot natin siya, capture, magbibilang muna ng 3 seconds bago mag-capture ulit hanggang makompleto niya kung ilan yung sinet natin. Self-time naman, countdown lang po. Bali, magka-countdown siya kung 3, 2, 1, tapos capture. Isang picture lang po siya. Tapos next, si long exposure naman po, ginagamit siya sa madidilim na area para mag-gather yung available source ng light para makapag-focus ng ayos dun sa object. Wi-Fi, pang last na uli natin. Next po, ayan, sa video setup or video setting, siya po yung pang okay or pang select. Ayan. Okay, ayan. Tapos next, up and down button. Yung down button, syempre, pang scroll down and scroll up. Bali, yun po yung mga... Tapos sa mga features naman po sa settings, ito po siya. Video settings, tsaka photo settings, halos pare sila. Meron silang pangalawa. Yung una, itong may color yellow, siya po yung related dun sa output or dun sa outcome nung, o yung kalalabasan nung mare-record natin. So, dito po siya nakadepende sa resolution, kung gusto nyo ba na may stabilizer, may wind noise reduction. Basta anything na makaka-affect po dun sa video, dito po siya magbe-base. Yung pangalawa naman po, eto, general setting siya. Settings na mismong camera. Gusto nyo i-adjust yung sound, ayan, pwede yan. Lalakasan nyo yung volume para kada pindot, rinig na rinig. Pwede po. So, explain natin isa-isa. Dito muna tayo sa video resolution. Yan, video resolution up to 4K 60. Pero dahil naka SanDisk Ultra lang tayo, hindi ganun kabilis yung card speed. So, baka mag-card error siya pagkatagal. Kaya ang nire-recommend lang po namin is mula 2.7K 60 FPS hanggang 1080-30. Pero pwede naman sagad natin yun ng 720, pero mas maganda pa rin talaga kung 1080-30. Para saan po ba yung mga FPS natin? Yung 60 FPS po, eto, yan, 60 FPS, siya yung parang detailed na version. Mas applicable siya or mas advisable gamitin sa pang-umaga. Kasi nga, detailed siya, so mas maganda yung capture ng video. Yung si 30 FPS naman, nare-recommend namin siya kung paggabi na or padilim. Kasi medyo sloppy yung video, hindi ganun ka-detailed, so mag-a-adjust siya dun sa ilaw or dun sa liwanag. So, ayan po. Kung para saan po ba si FPS. Next po natin, ayan, voice record, lagi lang yan naka-on. Wind noise reduction, ayan, or noise cancelling para dun sa external mic natin or kasi pag dito natin siya ginamit sa built-in mic, parang baka ma-filter din pati yung boses natin kung masyado tayong malayo sa mic. So, ginagamit lang siya, mas advice siyang gamitin kung gagamit tayo ng external mic. Yan, EV 0.0 ang default, metering, naka-multi tayo para hindi lang nakapokus sa isang vision do sa mismong gitna lang ba or gusto nyong kalat. Date stamp, ina-advise namin siya na i-off. Ayan. Bakit natin siya ina-off? Kasi kapag nalobat si battery, wala nang source ng power, hindi na makakapag-update ng date and time si action camera. So magre-restore sa default. Ayaw naman siguro natin na lahat ng video natin merong date and time na mali dito sa ibabaw ng screen. So, pangit naman yon. General settings, ayan, sound. Pwede natin hinaan. Yan. Default lang. Angle, kung gusto mong bawasan yung angle, ayaw mo na naka-wide, pwede naman. Pwedeng medium lang or narrow, depende sa choice mo. Depende sa setup na preferred mo. Diving mode. Ginagamit siya pang underwater pag naka-waterproof case para nag-a-adjust yung lens or yung kulay dun sa tubig para hindi lang plain na plain. Next naman, effect, normal lang. Distortion calibration, off muna natin. Bali, kapag inon natin siya, yung lens natin, dahil naka-super wide yan,
fisheye siya. As in, totally naka-fisheye. Pero kung gusto nyo naman tanggalin yung pagka-fisheye, pwede nyo on si distortion calibration. Ang problema lang, hindi nyo magagamit si image stabilization or gyro. So, mamimili lang kayo dun sa dalawa. Yan. Si image stabilization or gyro, anti-shake po siya. Si distortion calibration, pang pa-flat lang ng video. Driving mode, para siyang magiging dashcam. No, once na pinower on natin yung camera, start na kagad ng recording. Microphone, ayan, may choice tayo kung built-in or external. Ito yung pinakamahalaga. Kasi dapat, kapag gagamit tayo ng external mic, isa-set natin sa external mode. So, yun. Next, upside down. Pag nag-record tayo, nakatiwarik lang yung video or naka-rotate. Screensaver, tsaka auto power off. Nakaset yung screensaver sa 1 minute. Ibig sabihin, once na nagre-record ka ng video, after 1 minute, magbablock yung screen pero tuloy-tuloy pa rin ang recording. Para lang hindi mabilis malobat yung battery. Auto power off, for example, naiwan mong naka-idle lang yung camera. Kunyari, ganun, naiwan natin na hindi naka-power off. After 3 minutes, magsha-shutdown siya. Kung magre-record ka, kailangan mo muna uling i-power on. So, yeah. Power frequency, 50 Hz. Naka-ano lang tayo, default. Once na naka-encounter po kayo sa unit nyo na nag-i-spike po ng white, itaas nyo lang po siya ng 60 Hz. Hindi pa po siya sira, gagana pa po siya. Ayan. So, sa white balance tayo. Ayan. Lagi lang siya naka-auto. Tapos, next naman, sa date and time, kung configure nyo po yung date and time, kung i-update nyo, ayan, dito lang po siya. Next, language, naka-English, pero marami po siyang choices. Depende po sa inyo. Format card, kung gusto natin i-format yung SD card, ayan, try natin. So, ayan. Completed. Tapos, next system, ayan, factory reset, kung lahat po ng sinet natin, gusto nyong ibalik sa default, pwede po. Ayan, yes nyo lang po yan. System info, ayan, manufacture date, June 30, 2023, and lastly, ito pong card info, ayan, mismong pwedeng ilaman or capacity lang ng SD card natin. So, yun lang po. So, papakita ko yung features ng up and down button. Kapag nilang press natin yung up button, ayan, magzo-zoom in lang siya. Tapos down button, kapag nilang press, zoom out. Pero kapag single press lang or single tap nitong down button, mag-shortcut siya sa Wi-Fi. Yung Wi-Fi po, ginagamit natin siya para sa application. Ayan, bali yung application natin ay tinatawag na iSmart TV. Ayan. So, paano siya gamitin? Bali, si action camera natin, nagja-generate siya ng Wi-Fi or tethering hotspot. Tapos, ang gagawin lang natin, hahanapin natin sa cellphone natin yung pinoprovide niyang Wi-Fi. Ayan po, sport cameras po, for example. So, ayan po, may password sa baba. So, sa cellphone natin, ayan. Open lang natin yung Wi-Fi, location, address, tapos yan. Enter lang natin yung naka-generate na password, yung 1 hanggang 0. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0. Ayan, join. So, ayan, Wi-Fi connection ready. Aha. Ito ba? Asa na? Ito. Ayan. Tapos next, balik tayo sa iSmart TV. Ang gagawin nyo lang, press lang kayo ng kahit alin dyan sa tatlo. So, yan. Bali, ang mangyayari, ang magsisilbing screen nyo is yung cellphone na. So, kung, ayan. Dahil pinormat ko yung SD card, wala pa siyang laman. Ayan, igagalaw-galaw ko, ha. Smooth yan, oh. Ang bilis-bilis ng kamay ko, pero yung video, hindi naman makalog. Ayan, try natin mag-record ng video. Ayan, ito hindi ko ito ina-advise na gawin, pero para lang makuha natin yung file, ayan, testing lang natin. But hindi siya advisable, kasi bukod sa nagana na po yung wifi neto, nagre-record pa siya ng video, double stress po sa battery. Kung gusto po natin kunin yung file, ito lang po, yung gallery sa baba. Photos, tapos videos. Ayan. Choose. Select nyo lang po, then download. Ayan. Pag dinownload nyo po, magkakaroon po kayo ng copy sa cellphone, bukod pa po yung nandun sa memory card. So, pag natapos to, meron na po kayong copy sa cellphone. So, ayan. Copy. Ayan. Save video. Okay na po. Tapos, kung gusto nyo i-delete, ayan. Pag dinelete nyo siya dito,
deleted na rin siya dun sa unit. So, parang ina-access nyo lang yung SD card or yung unit. Ayan, gamit yung application.